Tuluyan ang umapaw ang Brisbane River sa Queensland, Australia dahil sa baha. Libo-libong gusali at mga bahay ang nalubog. Yung iba, hindi na raw pwedeng tirhan. Tinataya sa $5 billion ang halaga ng pinsala. Ang masakla pa, hindi bababa sa 25 ang patay sa itinuturing na pinakamalalang natural disaster sa Queensland. This weather may break our hearts and it is doing that, but it will not break our will. São impressionantes. Kitang-kita ang pagragasa ng putik sa bulubunduking bahagi ng Teresópolis, Brazil. Resulta ito ng matinding pag-ulan sa loob ng 24 oras. Hindi bababa sa 257 patay sa mudslide at baha. Marami pa ang nawawala. Nagpadala na ng milyong-milyong dolyar na tulong ang gobyerno sa mga lugar na sinalanta. Problema rin ang pagbaha at mudslide sa Sri Lanka. Ang mga natrap, kinailangang airlift. Pahirapan ang paghatid ng tulong sa mga na-isolate na lugar. Umabot na sa 18 ang patay. 200,000 Sri Lankan ang apektado. Chika Minute! Gusto nang mag-move on ni Solen Yusaf mula sa bimbo issue. Tutok muna siya sa movie nila ni Richard Gutierrez. At kung kissing scene ang pag-uusapan, ready na raw siya anytime. Makichika kay Nelson Canlas. Kagabi lang napanood ni Solen Yusaf ang documentary tungkol sa Pilipinas na ipinalabas sa isang French channel. Dito tinawag siyang isang bimbo o walang laman ng utak. Labis itong ikinalungkot ni Solen dahil naging mabait daw siya sa staff ng documentary at hindi raw ito ang napag-usapan nilang ilalabas. I want them to apologize, but they don't really need to apologize. I just want them to see what I wrote. Just that. So, but anyways, yeah, but the thing is, it's typical of journalists in France. Gusto nang kalimutan ito ni Solen at mag-concentrate na lang sa magagandang bagay. Tulad na lang ng first movie niya kung saan katambal niya si Richard Gutierrez. Usap-usapan sa set ang nakakakilig na pakikitungo ng dalawa sa likod ng camera. They're very good friends to begin with. So, every time I see them, parang, are you guys together? Parang ganon. Kasi sobrang silang sweet talaga. If you don't know both of them, you would think na sila talaga. Oh, sobrang sweet, sobrang sweet. Off-cam ito, direct ka? Off-cam. First movie, tapos it's in Tagalog, but I'm making it more Taglish. And then, of course, like it was in my, before, like my list to do before I die. I said I was gonna do a movie, so at least I can die happy. Hindi pa nasushoot ang kissing scene nila ni Richard, pero handang-handa raw siya kahit anong oras ito hingin ng direktor. I love kissing. No, but yeah, I'm not nervous. I'm very excited actually. So there's no preparation? I don't know, do we have to practice? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. May ichichika pa ako. Raymart Santiago may ibang pinagkakaabalahan bukod sa kanyang TV projects. Ano kaya ito? Alamin yan mamaya na. Mel? Salamat, Pia. Signature campaign naman ay sinusulong ng isa pang grupo na tutol din sa pagtaas ng pasahe sa MRT at LRT. Nakatutok si Rafi Tima live mula sa Monumento Circle sa Caloocan. Rafi? Tuloy-tuloy nga, Romel, ang kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo sa mga estasyon ng MRT at LRT. Hanggang nariyan ang bantang pagtaas sa pasahe. Matapos ang MRT Guadalupe Station kanina, ay dito naman sa LRT Monumento Station sila nagpahayag ng kanilang pagtutol sa balak na fare hike. Bit-bit ang mga pinapapirmang petisyon, pumesto ang humigit kumulang 20 miyembro ng grupong Courage sa entrada ng isa sa pinakaabalang estasyon ng LRT sa lungsod ng Caloocan. Susubukan daw nilang makakalap ng mahigit 1 milyong pirma para ipakita kung gaano kalaki ang pagtutol ng mga sumasakay sa light rail transit system. Muling paggigit ng grupo, pahirap sa kanilang mga regular na sumasakay sa LRT ang planong taas pasahe. Kung hindi maniniwala yung ating Pangulo at Malacanang na hindi itutuloy pa rin niya yung pagtaas ng pamasahe ng LRT, tuloy-tuloy yung aming gagawing mga protesta. Ayon sa grupo, nagpapalusot lang ang pamahalaan na hindi na nila kaya ang subsidiya sa MRT at LRT. Responsibilidad daw ito ng pamahalaan. Dito talaga tayo magpro-protesta. Dahil yung mga taga Mindanao, hindi naman talaga sila apektado sa mga ganong sistema. Pero dahil sa subsidy, nagbabayad din sila. Paano yun? Ay, siguro, maraming ang pera, kinukurakot lang nila eh. Dapat ang itaas nila yung sahod muna.
Pero marami din namang tanggap na nakambang pagtaas sa pasahe sa LRT at MRT. Matagal-tagal na rin naman naman napako sa mababang presyo ang mga pasahe rito. First time din na mag-increase sila. Okay lang sa akin. Kahit sabihin natin hindi okay, wala magagawa na eh. Todo bantay naman ang mga tauhan ng Caloocan Police sa mga nagsasagawa ng kilos protesta. Agad din naman sila nag-disperse matapos ang isang oras. Lalahok naman ang grupo sa mga militanteng grupo sa isasagawang public consultation ng DOTC kaugnay sa panukalang pagtaas sa pasahe ng LRT at MRT. Dito doon nila ipipresenta ang nakalap nila nga mga pirma, kaya naman tuloy-tuloy daw ang gagawin nilang signature campaign sa iba't ibang istasyon ng MRT at LRT sa Metro Manila. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Mga kapuso, sa Blumentritt sa lungsod ng Manila, hindi mga pampasaherong jeep ang hari ng kalsada, kundi ang mga tricycle. Ang sulat na itong mula sa isang concerned citizen ang naging hudyat ng operasyong isasagawa ng Manila Department of Social Welfare kasama ng Manila Traffic and Parking Bureau sa Blumentritt. Pangunahing dahilan daw kasi ng traffic sa lugar ang mga tricycle na animoy hari ng daan. Maraming mga driver ng tricycle na karamihan mga minor de edad, mga walang lisensya. Kasama ang investigador ng bayan, tumulak na ang grupo papuntang Blumentritt. Doon, kaliwat ka ng tumambat sa amin ng mga tricycle na kung saan-saan lang nakabalandra. Isa-isang sinampulan ng mga otoridad na mga tricycle na naghahari-harian. Yun nga lang, ang mga driver sa isang iglap nag-disappear din. Nagtakbuhan na wala yung ibang driver, ma'am eh. Paano na wala? Ayaw na magsiyano, hindi na tinatanong namin kung sino driver, wala nang lumulutang. Hahatakan na lang po. May nahuli rin ilang driver na waring minor de edad lang. Ilang taon ka na? 20 po. Bali, wala po akong lisensya, napadaan lang po ako dito. May balak po akong kumuha ng lisensya. Nagkataon lang pong kapos sa pera. Ilang taon ka na? 20 po. Dadalawang buwan pa lang po yung student ko eh. Ilang taon ka na, kuya? 18 po. 18. Wala po eh. Kakakuha pa lang mamaya, bukas po. Tumugma naman sa sinagawang dental verification ika nga ng DSWD ang totoong edad ng tatlo na pare-parehong lumabas na nasa 8 gulang na. Kaya kabilang sila sa 24 na driver ng tricycle na nahaharap sa mga kaukulang paglabag. Nawala obstruction. Yung iba naman walang puti ang plaka. Itong lahat ng tricycle na to at saka driver, i-impound muna yung tricycle nila. Ipaprocess din, natitikitan lahat. Sa gitna ng isinagawang clearing operation, agaw pansin ang istasyon ng pulisyang ilang hakbang lang ang layo sa lugar. Sa lapit ng mga pulis ang tanong, bakit kaya hindi nila maisaayos ang matagal ng problemang ito? Sa kabila po kasi nakita ko po yun eh. Station 7 po. Dito po sa amin, side lang po dito. Baka sabihin nila, inaagawan namin sila ng ano. Kaya, basta kung ano lang po yung AOR namin. Sana naman yung trabaho nila, gampanan nila na mayroong malasakit at konsensya. Kasi unang-una, nakikita naman nila yung diferensya paglabas nila ng istasyon at ng PCP. Sana aksyonan nila. Depensa ni Sibal, naiikutan din naman daw nila minsan ang area sa tuwing nagsasagawa sila ng oplansita. Magsilbing leksyon nawa ito sa mga tricycle driver pati na sa mga pulis na pwede naman palang aksyonan ng problema bago lumala. Ang bagay na ito, excuse me po, patuloy na tututukan ng investigador ng bayan at sa mga kinaukulan. Sigurado, hindi namin kayo tatantanan. Abangan! Exclusive! Batang hindi binigyan ng limos ng snatch? Direk Carlo J. Caparas itinanggi na meron siyang hindi nabayarang buwis. At si Pangulong Aquino, dumipensa sa pagbili niya ng mamahaling sports car. Walang patid ang pagtutok dito sa 24 oras. Tama ba ang gamot